Tinuluyan na nga ng Ombudsman, kinasuhan na ng pandarambong si Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan kaugnay ng pagtanggap at hindi niya pagdeklara sa 75 million peso campaign donation noong 2025. Unang iniulat ang isyu dito sa Bilyonaryo News Channel. At narito ang agenda report ni Joan Manalo, nagulat ang live mula sa Sandigan Bayan sa Quezon City. John, may inaasahan ba tayong arrest warrant na kasunod ng filing of charges? Corina, hanggang sa mga oras na ito ay wala pa ring inilalabas na warrant of arrest ang Sandigan Bayan para ito sa non-bailable na kasong plunder at maging sa paglabag sa Presidential Decree 46. Ito yung mga hinaharap na kaso ngayon ni Senator Rodante Marcoleta dito sa Sandigan Bayan matapos nga itong tuluyan ng naihain na noon ng Office of the Ombudsman kaninang umaga. Nairafo na rin ang mga naturang kaso sa iba't ibang dibisyon dito sa Anti-Graft Court. Nanindigan ng Office of the Ombudsman na may sapat na ebidensya para kasuhan ng plunder si Senator Rodante Marcoleta dahil sa hindi nito pagdedeklara sa kanyang SALN at SOSE ng 75 million peso na campaign donation na natanggap niya mula sa kapwa respondents na sina dating Quezon City Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Viray at Joseph Espiritu. Sa isang pahayag mula sa Office of the Ombudsman, sinabi nito na kabilang sa kanilang mga ebidensya ang tatlong cash donation na natanggap ni Marcoleta, kaya walang rason ang anti-graft body na ipagsawalang bahala ito. Ayon sa mga dokumento ng Ombudsman, 30 million pesos ang natanggap ni Marcoleta mula kay Defensor noong January 6, 2025. 25 million pesos ang natanggap ng Senador mula kay Espiritu noong January 8, 2025 at 20 million pesos naman ang nakuha niya mula kay Viray noong January 9, 2025. Dagdag ng Ombudsman, galing na rin mismo sa bibig ng Senador ang ebidensya dahil sa pag-amin nito na tumanggap nga siya ng campaign donations. Bagay na maaaring ma-stipulate sa korte sa oras na gumugulong na ang paglilitis. Nabanggit din ng Ombudsman ang naging pahayag ni Marcoleta na utang na loob lang daw nito sa kanyang campaign donors ang 75 million pesos na donasyon. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Sana wag muna kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Sabi niya, binigay ko nga sa'yo contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity. Kaya sinabi ko, zero in contribution. Bagamat kinikilala ng Ombudsman ang kahalagahan ng utang na loob sa kulturang Pilipino, wala raw itong lugar sa isang public office. At oras na gamitin ang utang na loob bilang paliwanag sa hindi na ideklarang 75 million pesos, hindi na raw ito simpleng utang na loob. Ito na rin mismo ang naging dahilan kung bakit may batas para pigilan ang pandarambong at panunuhol. Naglabas na noong May 26 ang Sandigan Bayan 7th Division ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban kina Marcoleta, Defensor, Espiritu at Viray na nagbabawal sa apat na lumabas ng bansa. Flight risk kasi ang mga respondent ayon sa Ombudsman, kaya mahalaga raw na sila'y manatili sa Pilipinas para masiguro ang kanilang presensya sa gagawing court proceedings. Corina, Sandigan Bayan 3rd Division ang hahawak sa kasong plunder ni Marcoleta at maging ng correspondence nito habang na-distribute nga sa iba't ibang dibisyon. Itong kaso naman tungkol sa paglabag sa Presidential Decree 46. 6th Division ang lilitis kina Defensor at Marcoleta. 4th Division naman ang hahawak sa kaso ni Espiritu at 1st Division ang bahala sa kaso ni Viray. At yan na muna ang pinakahuling balita mula rito sa Sandigan Bayan sa Quezon City. Balik sa iyo, Corina. Ano ang chance, Joan, na ang arrest warrant ay lalabas ngayong araw, ngayong gabi, o kaya ay basta't bago po ang pagsisimula ng paglilitis sa Senado sa Monday? Corina, mula kaninang umaga ay nakabantay nga tayo dito simula nung inanunsyo na na-file na itong kaso para kay na Marcoleta at sa kanyang correspondence. At sa pinakahuling update natin mula sa Sandigan Bayan, kanina lang mga pasado alas 5 ng hapon ay wala pa rin daw na nailalabas na arrest warrant. Pero nananatili tayo ngayon dito dahil ang pinakahuling balita rin natin kanina ay narito pa yung Associate Justice ng Sandigan Bayan
Bayan 3rd Division na si Associate Justice Carl Miranda. So patuloy tayong magbabantay, ano. Pero sa proseso kasi ng sandigan, Corina, no, just to explain things para mas malinaw din, inire-review pa kasi nila itong mga criminal information na isinusumite ng Ombudsman. So it will really take time din, ano, for the Sandigan Bayan to check the documents that were submitted here sa Sandigan Bayan ng Office of the Ombudsman para masiguro lang talaga na may sapat na basehan din itong mga kaso. Corina. At hindi nga daw pwede ring mag-issue ng arrest warrant kapag weekend. Yun ang tinanong naman natin kaninang umaga. Okay, maraming salamat. John Manalo, nag-uulat live mula sa Sandigan Bayan sa Quezon City. Handa raw ang PNP sakaling ipag-utos ng korte ang pag-aresto kay Senador Rodante Marcoleta na nahaharap ngayon sa non-bailable plunder case. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Alan Reyco, susundin nila ang mga itinakdang protokol. Makikipag-ugnayan din daw ang PNP sa Senate leadership kung kakailanganing gawin ang pagdampot kay Marcoleta sa loob mismo ng Senado. Rest assured, again, I saw the statement made by the CIDG through the NCR chief ng CIDG. The PNP stands ready to execute any lawful order from the court. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.